mapagpalang hapon po sa bawat isa. Sige po, tumayo tayong lahat. Hallelujah. Isa lang po natin purihin ang Diyos sa hapon ito. Sampahin po natin ang Diyos sa Espiritu ng Tuhanan. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Purihin ka namin, Panginoon, sa oras ito. Hallelujah. Thank you, Lord. Your glory, you pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. You pour out your power and love as we sing holy, 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 holy. Holy, 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 I want to see you. One more time, sing holy. Holy, 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 I want to see you high, see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Lord, pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Lord, pour out your power and love as we sing holy, 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 holy. Holy, 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 I want to see you. Holy, 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 I want to see you.
hear from you, God. Hallelujah. Oh, we praise your name, oh God. Hallelujah. All the glory belongs to you, Jesus. Thank you, Lord. Oh, thank you, Jesus. Hallelujah. Praise your name. Oh, we praise your name, oh God. Hallelujah. We honor you today, Lord Jesus. Hallelujah. Praise your name, Lord God. We praise your name, Jesus. Oh, you are wonderful, Lord. Oh, you are wonderful. We praise your name, Jesus. Hallelujah. Come on, church, let's continue to worship the God today. Hallelujah. For He's faithful, for He's awesome, God. Hallelujah. Set the stars in their place. You who call the raging sea that came crashing over me. Who compares to you? You who bring the morning light, the hope of all the earth is rest assured in your great love. Sing, you are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare to you, Jesus. When the evening fades, you call forth songs of joy. As the morning waits, we your children give you praise. Say, you are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare to you, Jesus. To you, Jesus. When the evening fails, you call forth songs of joy. As the morning waits, we your children give you praise. Say, you are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus.
one ever will compare. You are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare to you, Jesus. We worship you, Lord. We honor you, Jesus. Oh, we praise your name. No one ever will compare. You are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare. You are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare to you, Jesus. No one ever will compare to you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. You're so wonderful, Lord. You are so glorious, Lord. Thank you, Lord. Sa oras na ito, Panginoon, we acknowledge your presence, Holy Spirit. Thank you for your presence. Thank you for the manifestation of your glory in the name of Jesus. Lord, sa oras na ito, itinataas po namin ang aming pagsamba sa oras na ito, Panginoon. Lord, karapat dapat kang sambahin sa espiritu at katotohanan. You deserve the most glory, the highest glory, O Lord. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy kang kumilos, Holy Spirit, sa oras na ito. Maraming salamat at lahat ng mga anak mo na naririto, Panginoon. Lord, maranasan ang iyong anointing, Panginoon. Maranasan ang kingdom power, Panginoon. In the name of Jesus. Kaya sa oras ding ito, Panginoon, tinataas din po namin, Panginoon, ang iyong lingkod na maghahayag ng isalita. We declare wisdom, knowledge, Panginoon, in the name of Jesus. Kaya salamat po, Panginoon. Salamat sa iyong presensya at hindi kami lalabas sa lugar na ito na hindi namin dala pala ang pagpapala mo, Panginoon, ng iyong mga salita. Thank you, Lord. We give you all the glory and honor in Jesus' name. Amen.
Amen. The presence of the King is in this place. Amen po ba? Wow. Kahit na maulan, no? Tayo nandito. Nakaka-proud. Sarap kasi matulog, di ba? Si Levi, iniwan ko. Kakagising lang eh. Parang gusto ko na lang din, matulog na lang din kasi nasarap ng panahon. Pero, oo, sarap humiga, no? Pero syempre, tatayo pa rin. No? Kasi meron tayong midweek service. And hopefully, after this message, no, mas lalo tayong mag-aapoy, no, sa pananampalataya natin. At the same time, mas lalong ma-encourage yung bawat isa, no, sa waiting season na meron yung bawat isa sa atin. Because I believe all of us, no, there is a certain or specific aspect sa buhay natin wherein nandun tayo sa waiting season. Tama po ba? Merong area ng buhay mo na naka-receive na siya ng answered prayer, pero may area ng life mo na, you know, you're still there waiting, no, for the pagkilos ng Panginoon sa buhay mo. Amen ba? Sige, before we go to our message this evening, no, let's once again welcome the presence of the Holy Ghost. Thank you, Lord. Patuloy ang banal na Espiritu Santo ang manguna, magturo, mangusap sa bawat isa sa oras na ito. Ama, sa pangalan ni Jesus, malwalhati ka sa oras na ito. Malwalhati ka, Panginoon, sa aming pagsamba, sa aming pagpupulong ngayong gabi na ito, in the name of Jesus. Holy Spirit, we indwell your presence right now. We want to dwell in your presence. We want to enjoy your presence right now. Fill us, saturate us right now, in the name of Jesus. Sanctify this place, sanctify our lives right now, sa pangalan ni Jesus. Kayo pong magturo, manguna sa gabing ito. Hipuin mo ang bawat isa, kumilos ka ng malaya sa bawat isa, maging sa mga nanonood po namin online. In the name of Jesus, your power, hindi ito nalilimitahan ng distansya. Kaya Lord, hindi man kami magkakasama, meron kaming mga kapatid ngayon na nanonood via online. Lord, maging sila makakaranas ng inyong pagkilos in the name of Jesus. Maraming salamat po. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay. Pambilisan tayo medyo dakalya. Dakalya po points in. Our title for this message is Faith That Outlasts the Wait. Ayan. Ang pananampalataya mo ba, no? Ma-outlast kaya niya yung waiting season mo? You know, when we are going through waiting season, whether we like it or not, our faith is being shaken. No? Maano talaga yan, shake talaga yan. And at the same time, no, pag dumaan ka sa proseso, no, mapupurify. That's the most important thing. Your faith will be purified. Amen? Sige, basahin natin yung teksto natin. So, Mark chapter 5, verses 22 to 40, pero maglalaktaw-laktaw tayo. We'll just focus on the important verses, no? Sabi dito, and behold, one of the rulers of the synagogue came, Jairus by name. And when he saw him, he fell at his feet and begged him earnestly, saying, my little daughter lies at the point of death. Come and lay your hands on her, that she may be healed, and she will live. So, I believe familiar po tayo sa story na ito, no? So, si Jairus, no, ang kanyang anak ay nasa bingit ng kamatayan. Critical, kumbaga. Agaw buhay na po yung anak niya. So, etong si Jairus, no, he's a ruler of the synagogue. Last resort na niya si Jesus. No? Kasi that time, alam ng lahat na si Jesus nagpapagaling. No? So, ang faith niya,
pupuntahan ko si Jesus. No, andun yung pananampalataya niya, pupuntahan ko si Jesus kasi mapapagaling niya yung anak ko. So, ganun po yung ginawa ni Jairus. No? Pumunta siya kay Lord at sabi niya, ang anak ko, no, mamamatay na, puntahan mo. No? I-lay hands me. No, i-lay hands mo siya at siya'y mabubuhay, siya'y gagaling. Yun ang pananampalataya ni Jairus. No? So, tuloy po natin yung pagbabasa. So, Jesus went with him, and a great multitude followed him and thronged him. So, nung sila'y papunta sa bahay ni Jairus, no, sumusunod ang multitudes. Marami ang sumusunod sa kanila. No? Kasi po, kesabyan niya. Diba? Kumbaga, sikat si Jesus nung time na yon, kaya maraming sumusunod. Actually, more on dun sa mga sumusunod, maraming naiintriga sa ministeryo ng Panginoon at that time. Kasi sino ba tong Jesus na ito na nagpapagaling, no? So, kanta pa rin pala, dahil na chismis. Mga nakikiisyoso, no, nung time na yon. And then, let's continue. Sabi dito, now, sa verse 25, a certain woman had a flow of blood for 12 years. Immediately, the fountain talon tayo ng 29, no? Immediately, the fountain of her blood was dried up, and she felt in her body that she was healed of the affliction. So, while papunta sila dun sa bahay ni Jairus, merong sumingit. Etong babaeng inaagasan ng dugo sa loob ng 12 years, no? Kung tayo si Jairus, ano yung mararamdaman natin? No? Nasa urgency si Jairus at this time kasi anytime pwedeng mawala yung anak niya. Pwedeng mamatay kasi nasa bingit na ng kamatayan. No? So, if you are Jairus, what will you do? May sumingit bigla. May nag-interrupt kay Lord. No? Baka sabihin mo dun sa babae, kasi singit na din minunak ako. Ne? Nauna ako sa'yo, huwag ka sumingit, pumila ka, dun ka sa likod. Pero, si Jairus at that time, tahimik lang siya. No? Si Jesus, he's taking his time. Walang sense of urgency. No? Naalala ko po nung, di ba pag emergency na, yung mga ambulansya, talagang sobrang bilis. Naalala ko po nung si Tito po ni Pastor Jing, si Tito po, nung dinala namin siya sa Mount Carmel, tapos si Papa ko yung driver, sobrang bilis namin, to the point na yung puso ko, feeling ko anytime babangga kami, kasi sobrang bilis, hindi naman po kasi ambulansya yung dala namin, yung sasakyan lang namin, tapos bumubusina si Pastor Jing, nakalabas sa bintana, gumaganyan ng panyo, tumabi kayo! As in, literal po talaga na gano'n, kasi may urgency, no? Kasi anytime, pwedeng may mangyari. Kaya nagmamadali ka. But this time, no, there's an emergency situation, which is yung anak ni Jairus, no, very critically ill, no. Pero si Lord, He's taking His time. 'Di ba? To the point na napansin pa niya na may humawak sa laylayan ng kanyang damit. Ganun siya ka-chill nung time na yon, no? Oo, naramdaman niya yon. Tapos instead na hinayaan niya na lang, okay, naramdaman mo na may humawak sa'yo, dahil nagmamadali ka, syempre wala ka na pakialam doon kung nag-ano ka, di ba? Kumbaga, may pupuntahan ka talaga na importante. Pero si Lord huminto. Sino yung humawak sa akin? No? Talagang inalam pa niya. Kung ikaw siguro si Jairus, Lord, putam niya pakibaluan. Mamaya mo na alamin, Lord, punta muna tayo sa amin. Mamaya ipa-imbestiga natin kung sino yung humawak sa'yo. Pero ngayon, tara na po. Diba? Kasi andun yung mo Lord, bilisan natin. And sometimes, in our life, ganun tayo kay Lord. No? Kapag we want something so bad, Lord, bilisan natin. Diba? Inip na tayo. But Jesus,
He's taking his time. Di nga nag-aalala si Lord eh. Di ba? So, makita natin yung response ni Jairus. Andun lang siya. Hinayaan niya lang si Lord. But sa isip niya, di ba, yung anak ko nandun. No? Di ko alam kung anong mangyayari sa kanya. So, mamaya po itutuloy natin, no, yung mga following verses. Sabi dito, faith is often tested in the season of waiting. Jairus had faith, but on the way to his miracle, Jesus stopped for someone else. What looked like a delay became an opportunity for Jairus to deepen his trust in Jesus. Amen po ba? That moment of delay, no, it gave an opportunity to Jairus to deepen and strengthen his faith to the Lord. Because I believe at that time, alam ni Jairus, Lord, I know, alam mo kung ano yung ginagawa mo. Alam mo din gaano ka-urgent yung situation ko, gaano katindi yung sitwasyon ko. But I choose to trust you. Pinipili ko pa rin maniwala at magtiwala sa'yo. Amen ba? And then sabi dito, faith that outlasts the wait is not shaken by time or bad news. It holds on to God's character even when life seems unfair. No? It holds on to God's character. It means our faith should be based on the character of our Lord, not on the result. Amen po ba? Later on, mas lalo pa nating aanihin yan, tatalakayin. Punta tayo sa point number 1. Don't compare your process to someone else's breakthrough. Amen po ba? Don't compare your process to someone else's breakthrough. If other people got it in 4 years, but it took you longer, it doesn't mean that you will not receive your breakthrough. Amen? Jairus saw Jesus stop for the bleeding woman while his own daughter was dying. When we can feel overlooked, when someone else's suddenly happens while we are still waiting. You know, it's yung mga testimonies po ng ibang mga naririnig natin mga testimonies, no? They are meant to fuel our faith. But sometimes testimonies shakens our faith. No? Because we tend to compare, Lord, bakit siya? May answered prayer na. Bakit ako? Ginawa ko naman lahat, Lord. Di ba, midweek nga, nandito ako. Kingdom Invasion, nandito din ako. Tapos, nasa ministry din ako, Lord. Pero bakit? Bakit parang may delay? No? You know, God's timeline for you is not canceled just because He's blessing someone else first. No? Yung para sa'yo, hindi nawawala dahil lang may nauna na nabigyan ng kasagutan kaysa sa'yo. What's for you is for you. Amen? And sometimes, no, when we hear testimonies na, you know, may encourage ka naman eh, pero pagka-uwi mo, mapapaisip ka, bakit sila, no? Di ba? Sometimes may mga ganon. Because here you are being faithful while they are being fruitful. No? Eto ikaw, napaka-faithful mo sa paglilingkod sa Panginoon, but then you look around you, and there are these people who are enjoying the fruits. Ikaw nasa labor season ka. Tapos sila nasa harvest season na. Diba? So, maano ka talaga? May mali ba, Lord? May mali ba sa paglilingkod ko? May mali ba sa ginagawa ko? May mali ba sa paniniwala ko? Diba? You know, you are serving behind the scenes. Tapos,
without anyone noticing. But then, merong bigla na lang papasok na, ay, ang spotlight nasa kanya agad. They're like that in the ministry, no? May mga times na ganon. Pero sabi sa Psalm 73, 2 and 3, "But as for me, my feet had almost stumbled, for I was envious of the boastful when I saw the prosperity of the wicked." No? Ang sabi niya dito, no? Ako'y nainggit, I was almost stumbled. No? May tisod yun. Almost, no? Natisod siya. Dahil nakikita niya, pinagpapala yung mga wicked. No? O nga, no? Pag-isipin mo, diba? Minsan may isip mo yung ganon. Pero mamaya, tignan natin, no? Paano natin lalabanan ng ganong mindset. Tapos sa Malakay 3, 13-14, sabi niya, "It is useless to serve God. What profit is it that we kept His ordinance?" No? Ibig sabihin, may dadating yung punto na baka magtanong ka ng ganon. Bakit pa ako naglilingkod? Lahat sila, nandyan yung answered prayer. Ako na amoy mitagan, Lord. No? And you know, God's delays are not denials. Don't compare your timeline to someone else's testimony. Jesus didn't forget Jairus just because he healed the woman first. Hindi niya nakalimutan yung pananampalataya ni Jairus. Dahil lang pinagaling niya yung babae na inaagasan ng dugo sa loob ng 12 years, no? At sabi dito, because if we only serve Him, Jesus didn't want us to serve Him for what we can get out of Him. Ayaw ng Panginoon na paglingkuran lang natin siya dahil dun sa mga pwede nating makuha sa Kanya. Ayaw ng Diyos na mag-worship ka lang because you are just after the result. No? You're just after kung ano yung pwede niyang ibigay sa'yo. Sabi dito, He wants us to worship Him for who He is. Yung character ng Diyos, yun ang tinitignan natin. It's not the result. No? It's not even your answered prayer. Because what if it will take years bago mapangyari yung answered prayer na yun? Because doon pa lang siya kalooban ng Diyos. Paano mo isusurvive? Paano mo ilalaban ng pananampalataya mo if your faith is based on the answered prayer? If your faith is based on the result. Amen po ba? Kaya sabi dito, if we only serve Him for what we can get out of Him, then none of us will stay. Wala tayo lahat dito. If ang pananampalataya natin naka-base palagi dun sa resulta, no? Kung ano yung pwedeng ibigay at anong pwedeng gawin ng Diyos sa atin, kapatid, wala tayo dito. Kasi mapapagod ka. Because at the end of the day, your timeline is not God's timeline. Hindi mo pwedeng diktahan ng Diyos, Lord, by 25, gusto ko kasal na ako, ha? 26, gusto ko may anak na ako. 27, gusto ko, Panginoon, may bahay na kami, may ganto na kami, etc., blah, 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 blah. No. What if hindi yun ang kalooban ng Diyos? What will happen to your faith? Wala na. Basag na. Di ka na magpapatuloy. But if you base your faith and you base your worship on His character, kapatid, ano man ang sitwasyon na pagdaanan mo, maganda o hindi ka matitinag. Kasi ang tinitignan mo, yung karakter ng Diyos. At ang karakter ng Panginoon, Jesus is the same yesterday, today, and forever. Amen? So, hindi ka ngayon maliligalig. Lord, despite this situation, I know who you are. Amen? That's the basis of our faith. And you know, don't ever assume that just because others had it easy, ibig sabihin, like that woman, no? Instantly, gumaling siya. It doesn't mean it's easy.
Why? Because it has been 12 years of suffering. And sometimes, no, ang tawag dito, na-judge natin yung iba, or ano bang term doon? Yung parang, hindi mo na-acknowledge yung hirap na pinagdaanan ng iba just because you are so focused on the instant and suddenlies na nangyari sa kanila. No? But hindi mo alam, behind that miracle, you don't know yung years of prayer na pinagdaanan ng tao na yon just to have that victory. Amen ba? Just like that woman. Imagine, naubos na lahat ng pera niya, pumunta na siguro siya sa lahat ng specialista at that time. Last resort na niya si Jesus. For 12 years, imagine, 12 years na siyang dinudugo. And then, instantly, siya'y gumaling. So kung pagtitignan mo, Lord, instant to. Diba? Lord, hinawakan ka lang niya, tapos instantly. Ako, Lord, ilang beses na ako nanalangin tungkol dito, pero hanggang ngayon, wala pa din. You don't know the 12 years. Diba? So, don't ever assume, no? And you know, despite the delay, Jesus is still on the way to Jairus' house. No? Kahit na na-delay ng konti because na-stop siya ng babae, Jesus is still on his way to Jairus' home. And I want to encourage each and every one of us that Jesus is still on the way to your home. He's still on the way dun sa panalangin mo. Hindi pa rin nakalimutan ng Diyos yun. Amen? Your situation is not a predicament of how He loves you. Ibig sabihin po, hindi nakabase sa sitwasyon mo kung gaano ka kamahal ng Diyos. Ang pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin, no, hindi yan nagmamaliw. No? Hindi yan nagbabago kahit anong mangyari. And even when you commit sin, kahit na nagkamali ka, na-stumble ka, kapatid, hindi nang bawasan yung pagmamahal ng Diyos sa iyo eh. Amen po ba? Pero hindi naman ibig sabihin, love mo na ako pala, Lord. Di magkasalata na mo, Ken. Muna ka mo pala makakaya. No, di ba? You know, the love of God, when you understand the love of God, no, it will compel you to live righteously. Kasi may inspire ka, mahal ako ng Diyos. No? Kaya mamahalin ko din yung buhay ko. Mamahalin ko din, no, yung talento na binigay niya sa akin. Mamahalin ko din, hindi ko hahayaan na mapariwara ang buhay ko. Amen po ba? Number 2, faith is choosing to believe even when things get worse. Faith is choosing to believe even when things get worse. One of the most challenging situations in a Christian's life is when things get worse. How will you believe in Him? No? You know, generally, when you get close to the Lord, life gets better. And you get better at doing life. Why? Kasi the principles of the Bible, na-apply mo na ngayon. So you become better and better each day. Tama ba? But many people, when life gets better, no, they think in their mind that it will only get better from now on. Kumbaga, paganda ng paganda ang buhay. Amen, by faith, di ba? Yun ang gusto natin. But when life takes its turn, no? Ibig sabihin, medyo naano tayong konti, no? Nagkaroon ng sitwasyon ng buhay. They got the voice in their head just like what Jairus got at that time. No? Ano yung balita kay Jairus? Dun sa Mark chapter 5 verse 35. While he was still speaking, habang si Jesus ay nagsasalita, some came from the ruler of the synagogue's house who said, "Your daughter is dead."
Jairus, may tenitang anak mo. Patay na yung anak mo. No? Ito yung next. This is their advice to Jairus. Pagkatapos ng masamang balita na patay na ang anak niya, ito na ang advice ng mga namalita. Why trouble the teacher? Bakit mo pa iistorbuhin si Jesus? Patay na nga yung anak mo. Diba? Sabi niya dito, your daughter is dead. Why trouble the teacher? Why trouble the teacher any further? No, bakit mo pagagambalain ang teacher? Bakit mo pagagambalain si Lord? This is their advice. If titignan mo sa realidad, oo nga naman. Bakit ba pinapapunta doon ni Jairus si Jesus? Kasi gusto niya pagalingin yung anak niya. Patay na nga ngayon. Ano pang gagawin ni Jesus? Diba? So that's their advice. And you know, sometimes, this is also the advice of our own emotion in our situation. This is the advice of the enemy. Kapag dumadaan tayo ng sitwasyon, why bother pray? Why bother attend the church? Why bother serve the Lord? Hello? Diba? Why bother? Bakit ka pa mag-aabalang magsimba? Bakit ka pa mag-aabalang mag-pray? Wala naman nangyayari. That's the advice of the emotion. That's the advice of the enemy. Especially kapag dumadaan ka ng sitwasyon. No? Tapos wala, yung nasa tunnel ka, hindi mo pa makita yung end. Madilim pa ang lahat. Oo. So, ayan na ngayon ang lies of the enemy. Bubulong na yan. Bakit ka pa mag-aatin? Bakit ka pa magsisimba? Bakit ka pa maglilingkod? Bakit ka pa mananalangin? May nangyayari ba? Wala naman. Di ba? So, tignan natin ngayon no, kung anong nangyari dito sa story. Sabi dito, you might feel like you're doing it wrong because of the opposition. But keep this in mind. Even though the situation is tough, at least you're not on the enemy's side. Ano ibig sabihin nito? Yes, no? It's difficult right now. Mahirap ang sitwasyon. But at least you are in God's team. Ibig sabihin, no? At least ngayon, no? Kahit dumadaan ka ng sitwasyon, dahil nananatili ka sa presensya ng Panginoon, no? Hindi natutuwa ang kaaway sa'yo. Kasi dati, noon, no, nung hindi pa natin kilala ang Panginoon, wala tayong relasyon sa Kanya, pag dumaan tayo ng pagsubok, tuwang-tuwa ang kaaway. Bakit? O habak pa mo maranon ding lulwal na words kaya nga subok mo, magpiesta ning kaway, 1 point, ano, ne? Tapos matutod kang bengi, kamig patawad, ay, 2 points, sana no. Tuwang-tuwa siya ngayon. Di ba? But this time, because, no, pinili mong manatili sa presensya ng Panginoon, despite what is happening in your life, no, hindi ka kakampi ng kaaway. You're on God's team. And you know, think of it as at least you're not a spiritual corpse. No? Hindi ka patay na kaluluwa. No? What do I mean by that? Ibig sabihin kasi, even though you are at the rock bottom of your life, but when you keep on choosing Jesus each day, no, you choose to believe in Him, buhay na buhay ang spirito mo. Yes, you are under a circumstance right now, but your spirit is rejoicing. Amen? And sabi dito, no, you know, planting and burying looks the same from afar. No, kapag ikaw ay nagtanim ng seed at naglibing
Di ba? Pag nag-living ka, parang pareho yung concept nila pag titignan mo. Because both of them, it goes under the ground. No? Parehong ano. But you know, the difference is that a seed has a life. And even if you feel na para kang binaon sa lupa, if there is if the life of Jesus is in you, no, ibig sabihin may buhay, no? May buhay yung spirit mo kasi nandun ang Panginoon, andun ang presensya ng banal na espiritu. Kapatid, kahit ibaon ka, aangat ka. Tutubo ka. Amen ba? Sabi dito, no? Planting and bearing looks alike because they both go to the ground, but the corpse doesn't come back from the ground, but the seed does. Amen? You might feel small and neglected. You might feel, you're forgotten and forsaken and abandoned, but there is a life in you. There is a life in each and every one of us. And that life is Jesus. So, it doesn't matter how small you feel, no? Or kung gaano ka nasasaktan sa oras na ito. You know what matters? Is that you're gonna come out of this. Because you have just been planted. If you're going through something right now, think of it this way. God is just planting you. Para lumabas, no, yung bunga sa'yo. Amen? So verse 36, sabi niya doon, as soon as Jesus heard the word that was spoken, he said to the ruler of the synagogue, do not be afraid, only believe. No? Sabi nung your daughter is dead, why trouble the teacher? Sabi ng mga nagbalita. No? So, syempre kung ikaw yung naka-receive nun, sabi sa'yo, may tenitang anak mo. Diba? Bakit may pastor ba? Siguro pagkarinig mo pa lang may tening anak mo, may bugnak. Diba? Para ka nang may himatay sa balitang yon. Pero anong sabi ni Jesus kay Jairus? Don't be afraid, only believe. It takes great faith to just stay by Jesus' side at this moment, no? Yung pananampalataya ni Jairus at this time, sobrang nakakamangha. Kasi if nandun na yung balita na patay na yung anak niya, no? Paano pa siya maniniwala? Paano pa? 'Di ba? Anong gagawin ni Lord? Pero hindi niya nilimitahan ang Diyos. Amen ba? In life, you will reach a road na it feels like dead end. Lord, wala nang way. And then, give up ka na lang. Kasi wala na eh. Pero sabi nga ni Lord, diba, I will make a way where there seems to be no way. Ganto yung paniniwala ni Jairus. Okay, may tenga na ako. But I have Jesus. He can raise the dead. That's the faith. No, yun ang pananampalataya. At ang sabi dito, faith clings to Jesus even when logic and circumstances say it's too late. Pag inisip mo logically, it's too late. Wala nang chance. It's impossible. No? But ang pananampalataya, it surpasses logic. It surpasses human reality. Amen? At ang maganda dito, Jairus didn't blame Jesus for stopping. He stayed with Jesus. Hindi niya sinisi si Jesus. Nung natanggap niya yung balita, patay ng anak niya, hindi niya sinabi, Lord, di ka kasi eh. Tagal mo kasi, Lord. Sabi ng emergency. Tapos, sinalangi ka pa rin. Di ba, Lord, emergency nga, sabi ko sa'yo, mamamatay na eh. Tapos ikaw, chill ka pa din dyan. O yan tuloy, Lord, namatay na. Wala na. Paano na to? Di ba? Hindi siya nag-question, hindi niya sinabihan ng gano'n ng Diyos. Instead, he stayed by Jesus' side.
Nanatili lang siya doon. No? Yun ang ginawa niya. If you stay with Jesus, when things get worse, you get better. And in fact, most of the time, the places where you can get better are the places in your life na sobrang lugmok. That's where you become purified. Doon sa mga sitwasyon na talagang ayaw mo nang bumalik. Ayaw mo nang balikan, no? Yung mga sitwasyon na yun sa buhay mo. And then sabi dito, when everything on the outside seems most challenging, everything on the inside is being formed, changed, and transformed. No? In the outside realm, no, naliliglig ka, no, nasi-shake ka. But on the inside, you are being transformed. You are being refined. No? Yun ang nangyayari on the inside. And following Jesus brings ultimate victory, not always immediate result. No? We have to understand this. Because the idea of some people, no, when we follow Jesus, kapag sumunod ako kay Lord, I'll get immediate answers. I'll get immediate result. Right? It's a prank. No? There are times na yes, you can get immediate result, just like that woman, no? Instantly siya'y napagaling, no? Pero hindi araw-araw ganun. And we have to understand, no, that following Jesus brings ultimate victory and not just immediate results. So if your idea of faith is following Jesus will bring you immediate miracle, immediate result, immediate answered prayer, kapatid, it's problematic. Try to lift your eyes a little higher dun sa what will happen 6 months from now or a year from now, no? Baguhin natin yung mindset natin sa ganun. Because there is an outcome that is going to happen that is beyond the result dun sa hinihingi mo. There's this ultimate victory. Because no matter how many victories you have in this lifetime, all of us papunta sa kamatayan. Amen ba? Lahat tayo dadating doon sa punto na yon. Unless na lang ma-rapture tayo, no? Dumating ang Panginoon bago mangyari yon. Eh di masarap sana sa pakiramdam yon, no? Pero the reality of us, no, bilang tao is that bawat isa sa atin papunta, no, na isang araw mawawala din tayo dito. So no matter how many victories you achieve in this life, lahat tayo papunta doon. No? And, sabi dito, but the Bible says we will rise from the dead and Jesus will come back and establish His kingdom and we will be with Jesus for eternity. That's the ultimate victory. That's the ultimate result. So, your 6 months battle, your 6 years waiting period, or kahit gawin mo pang 60 years yan ng pag-aantay, that is nothing compared to the eternity that you're going to spend with Jesus. So if you're going to look at it, no, yes, right now, no, nahihirapan ako, but after this life, I get to spend my life with the Lord. And what is eternity? No? When you imagine eternity, actually, kapag inisip mo ngayon, yung walang hanggan, yung eternity, kaya mo ba siyang isipin? No. Hindi mo siya kayang i-comprehend. Yung walang katapusan. But, whatever situation that you have right now, whether you like it or not, matatapos yan. Tama po ba? Pag nawala ka dito, tapos yan. Hindi, di ba? Tama naman. Kaya nga, di ba yung iba, pinipili nilang gawin yon, pero mali yun. Diba? Kasi pag nangyari yun, di mo na makakasama si Lord. Pero lahat ng meron tayo sa buhay, lahat ng sitwasyon na meron tayo, eventually it will come to an end. Amen? So that is nothing compared to what you can spend in eternity.
You are in the presence of the Lord. Just imagine that. No, for a eternity, andun ka sa presensya ng Panginoon. But that's the ultimate victory, no? Because sometimes we are so fixated on the immediate that we forget the ultimate. No? Gusto natin palagi yung ngayon. Lord, yung ngayon, yung resulta ngayon. How about your eternity? Hindi pa ba reward yun sa'yo? That you get to spend your eternity with the Lord? I'm not saying na mamuhay ka na lang ng lugmok. No. I'm just saying, I just want to encourage each and every one of us na kapag dumadaan tayo ng sitwasyon, don't just focus on the situation, focus on your eternity. Amen po ba? I hope we are getting the point, no? Baka ma-miss ako eh. Ay, sabi natin, na lang kami. Sige, palugmok na lang ang buhay. Hindi po, no? Masarap mamuhay sa kaharian. Amen? At ang sabi dito, faith says, regardless of the outcome, I'll stay faithful because He is good. No? Sabi fear says, what if? But faith says, even if. Even if, no? Ganito ang sitwasyon, Lord, I'll stay by your side. Amen? Sabi dito, no, sa Job 19:25, supporting verses lang to, for I know that my Redeemer lives. Tapos, 2 Timothy 1:12, for I know whom I have believed, and I'm persuaded that He is able to keep what I have committed to Him until that day. Notice the word I know. For I know that my Redeemer lives, for I know whom I have believed. Hindi nga sinabing, for I feel. Because your feelings change. Your feelings is based on your situation. Pag magandang sitwasyon, you're happy. Pag hindi na magandang sitwasyon, you're sad. So if i-base mo yung paniniwala mo based on your feeling, kapatid, ngayon nandito ka, bukas wala ka. Sa susunod, nandyan ka ulit. Tapos wala ka na naman. Kasi it is based on feeling. But sabi dito, for I know. Dahil alam ko. At pag alam mo kung sino ang Diyos, ano man ang sitwasyon mo, alam mo kung sino siya. Amen? Kahit ano yung pagdaanan mo, alam mo ang karakter ng Diyos. So, whatever you will feel, whatever circumstance you will experience, it doesn't change the fact ano ang karakter ng Diyos. Sino si Lord sa buhay mo? Amen? If your faith is in the result, when those do not come on your timelines, your faith will be shaken and broken. But Christian faith is not on the result. It is in relationship with someone we know to be trustworthy. Sabi niya dito, it is in the relationship with someone we know to be trustworthy. Yun ang sandigan ng pananampalataya ng isang Kristiyano. Jesus, who He is. Faith isn't just agreement with facts. It's confidence in the character of the one who holds the future. You know, when you put gold through the fire, no? Pag dinaan mo ang gold sa apoy, no? Gold doesn't stop being gold when you put it through the fire. Amen? It will change its form. It will change yung itsura niya, but the substance and value remains the same. Tama? And the more a gold is being purified, the more it increases its value. Kasi mas nagiging pure gold siya. Nawawala yung impurities niya. Tama ba?
Ganon din ang pananampalataya mo. The more na dumadaan ka sa apoy, the more it becomes pure. Kaya, there are people who says, pag dumaan sila ng pagsubok, I lost my faith. Diba? Minsan nasasabi nila, nawala po yung pananampalataya ko. You know, the question is, meron ba? May pananampalataya ba talaga? Kasi kung meron, ang totoong pananampalataya, pag dumaan sa testing, hindi nawawala. Nagiging pure. So pag nawala yan, ibig sabihin, from the very beginning, walang pananampalataya. You just believe, no? Ang faith mo lang nandun sa result. Kaya nung hindi nangyari yung result, dumaan ka ng testing, dumaan ka ng proseso, wala ang result sa dulo, wala din yung pananampalataya. Hello? Diba? Kaya sabi dito, no? Did you have faith in you and your abilities, or did you have faith in Him? Did you have faith in the miracle, or did you have faith in the miracle worker? Saan ang pananampalataya natin ngayon? Andun ba? Doon sa hinihiling mong milagro, o nandun sa gumagawa ng milagro? Sometimes you are too focused on the gift. We forget about the giver. Yung nagbibigay. Tama? Because we are too fixated dun sa, Lord, ito yung gusto ko. Nakalimutan natin, yung magbibigay ng gusto mo. Dapat nasa Kanya. No? Yung focus natin. Kaya nga, sabi niya dun sa Psalms 23, di ba? Though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Sabi niya doon, no? And then after that, no, dahil, sabi niya doon, di ba? Though I walk through the valley of the shadow of death, ako man ay maglakad, no? Dito sa valley of the shadow of death, I will fear no evil. Ibig sabihin, Lord, mananatili ako sa'yo. No? Ano man ang sitwasyon na lalakarin ko, hindi ako matatakot. Tapos anong sabi doon sa following verse doon? He prepares a table before me in the presence of my enemies. Meaning, I will start eating in the presence of my enemies. I will start eating in the presence of my situation, in the presence of my problem. Ibig sabihin, kapatid, hindi ka magiging kaawa-awa in the presence of your enemies. In the presence of your situation, hindi ka pababayaan ng Diyos. Amen ba? At ang sabi niya dito, He anoints my head with oil and my cups overflows. Surely goodness and mercy will follow me all the days of my life. Yan ang pangako ng Diyos. So, you know, because I stayed with Jesus, because we stayed with Jesus, we get to experience the overflow. So do not expect overflow if you're going the other way around. Kita ka papuntan, Lord. Kita ka, pilit ka kita. You can never experience overflow if ganun ang prinsipyo natin. You know, God is not done yet. Hindi pa tapos ang Diyos sa bawat isa sa atin. And He's doing something right now in your life. True faith outlasts bad news because it trusts God's character, not just His timing. Last point na po tayo. Clear the room for faith to thrive. Sabi sa verse 39, no? When He came in, He said to them, "Why make this commotion and weep? The child is not dead, but sleeping." No? Sabi ni Lord, pagdating niya doon sa bahay ni Jairus, patay na nga po, 'di ba? Kaya meron ng nag-weepers, meron ng mga umiiyak, no? Sabi ni Lord, "Why make this commotion and weep? The child is not dead. He's just sleeping." And they ridiculed Him. But when He had put them all outside, He took the father and the mother of the child and those who were with Him and entered where the child was lying. Then He took the child by the hand and said to her, "Talita kumi,"
which is translated, "Little girl, I say to you, arise." And immediately the girl arose and walked. You know, when we talk about death, no, death is like the most impossible and the biggest enemy. No, many powerful people and rich people tried to overcome death, but lost. No, lahat naman po, di ba? No, lahat ng siguro yung mga mayayaman, lahat talaga ng yaman nila uubusin nila para lang hindi mamatay yung mahal nila sa buhay or hindi sila mawala. Tama ba? Because that's the ultimate enemy ng tao. Kung titingnan mo, yung kamatayan. Kasi pag namatay ka, anin mo yung ibang mga kayamanan mo, wala na. Di ba? And then sabi dito, but for Jesus, the biggest enemy on the planet is like a sleeping child. No? If the biggest enemy of a human, no, is yung kamatayan, for Jesus, it is like a sleeping child. Alam niyo po ba ang bata kapag tulog? Ang bilis kayang gising. Di ba lalo pag meron kang newborn sa bahay, tapos may mga newborn pa man din na konting kaluskos lang, nagigising sila. Di ba? Konti na lang. Parang kami po ni Pastor Jing, kapag si Levi kasi para siyang merong sensor. Kaya ang aga po lagi gumigising nun dahil pag nag-work na kami. Siyempre, magpe-prepare ka, no? Kapag naramdaman niya na tumatayo kami sa bed, parang ramdam niya yung paa namin. Tapos magigising na din siya. Kaya ibang bata nakakatulog yan hanggang 9, 10. Si Levi po, gumigising 5:30, 6 a.m., 6:30. Ganyan yun po yung gising niya palagi. Morning person. Kasi nararamdaman niya yung namin. No, yung yapak namin. Alam niya pag wala na siyang katabi. So ganun lang kabilis gisingin ng bata. So imagine, para sa tao, etong babae na namatay, itong anak ni Jairus na namatay, wala na. Diba? It's impossible. But for Jesus, it's a sleeping child. No? Sumigaw ka lang ng konti, gigising na siya. Ganun nilang tinitingnan, no, ng Panginoon. That's how Jesus thinks. Ganun mag-isip ang Diyos. No? He's on a different level. Para dun sa mga dinatnan niya, that's the end. No? Kaya umiyak na sila eh. Nag-iiyakan na because it's the end. Wala na, patay na eh. Siguro kung buhay pa, may sakit, pwede pa. Di ba? Pag-pray mo, pakagagaling. Pero pag patay na, ibang usapan. Di ba? But for Jesus, sabi niya, why the commotion? The child is just sleeping. Sabi ng Panginoon, no? That's why when Jesus walks in your life, no? Please understand, kapag may pinapagawa ang Diyos sa atin at nalalakihan ka sa pinapagawa ng Diyos, at sasabihin mo, Lord, this is so big deal. No? Sasabihin sa'yo ng Panginoon, because I'm the big deal. Hindi putyo-putyo, no? Ang ipapagawa ng Diyos sa bawat isa sa atin. That's why we have to have a great faith. Kailangan pantayan mo, no? Kailangan pantayan ng paniniwala mo, ng pananampalataya mo, yung kayang gawin ng Diyos. Kapag hindi po yun nagpantay, hindi magkakaroon ng realidad yung gagawin ng Diyos. Are we getting the point? Sometimes we ask God, Lord, do this. Do this. Etong bagay na to, Lord. But our faith is just in this level. How can God manifest this kind of miracle if your faith is just in this level? Kung nandito lang siya sa level na to, kapatid, kailangan magpantay yun. Kailangan, yung pananampalataya mo, kaya niyang i-embrace, kaya niyang yakapin, kaya niyang paniwalaan, yung pwedeng gawin ng Diyos sa buhay mo. Are we getting it? Because until that happens, wala. Wala tayong ma-expect na may mangyayari. Kailangan mag-level up, no, yung pananampalataya natin. And you know, ano yung maganda
doon sa ginawa ni Lord, doon sa bahay ni Jairus, Jesus didn't just get into the room. He owns it. Pinaalis niya yung mga weepers, yung mga umiiyak, yung mga marites. Netang makisyo, support ang ating mete, ketang kai, bala mumuna la pa yata karetang maging balsam. Diba? So pinaalis ni Jesus lahat. Pinapasok niya lang yung parents, no? At siya. So, tapos ang sabi niya dito, no? Don't just bring Jesus to the room. Clear the room for Him. Clear your mind for Him. You know, we have a lot of contractors in our head, in our mind, no? Who are doing different things. Alam niyo po ba, kapag gabi, tapos humiga ka, tapos hindi ka pa matutulog, your mind is like a playground. Tama? Hindi. Di ba? Pag ikaw lang mag-isa, tapos tahimik ang gabi. Tahimik ang gabi, ikaw ay nakahiga sa higaan mo, tapos umuulan pa man din ngayon. Yung isip mo, di ba? Yung isip mo, playground, napakaingay. At hindi lang isa ang iniisip mo, sabay-sabay pa. Tama? Pero yung part dito, ito yung iniisip, ito naman, yung doon. Sabay, nagmumultitask. Napakagaling ng isip natin. Kayang-kayang mag-multitask. So, you know, ang dami-dami niyan na iniisip. And they are being paid by our emotion. Because when you feel something, aakyat yan. Iisipin mo na ngayon yan. Mag-overthink ka na. Ay, paano yung ganito? Paano yung ganyan? Bla, 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 bla. Ayan na. Mag-iingay na yan sa isip mo. Di ba? Tama, mali? Tama. Pag nakaramdam ka na ng emosyon, no? And emotion, they are being prompted by situation. Kapag may narinig ka na balita, may nakita ka, no? Kahit minsan napanood mo lang, magpa-prompt na yan ng emotion, and then that emotion will go to your head, and then, ayan na, ang mga contractor sa head natin, gumaganyan-ganyan na sila. Ano na yung mga iniisip mo? Diba? Tapos mag-aalala ka na, tapos sabi na tatas na ka presyon, may tatas na kaya gana-gana, diba? Sa sakit na ka buntok, mas stress na ka, nagkakaroon ka na ng anxiety, ganyan-ganyan. No? You know, they are making a big scene in our mind. Tama? Napakaliit na emosyon lang yan. Pero pag umakyat sa isip mo at na-entertain siya, sinasakop niya yung buong kaisipan mo. Tama po ba? And you know, anong kailangan natin gawin? Fire them. Palayasin mo sa isip mo. Diba? Anong emosyon yan? Anong pag-iisip yan? Fire them. If you want Jesus to penetrate completely in your mind, you have to fire every contractors in your mind. Amen? Worry, layas. Black huto lang mo kaya. Diba? Anxiety, layas. Galit, layas. No, palayasin mo lahat ng mga netang kukulami kay isip mo. So that Jesus can penetrate. So that Jesus can own the room. No? Para masolo ng Diyos. No? Yung kaisipan ng bawat isa sa atin. When Jesus arrived, no, the atmosphere was full of doubt and ridicule. Tama po ba? I'm sure at that time, no one believes that the daughter of Jairus will be raised from the dead. Wala. Kaya nga sila umiiyak na eh. Kasi kung naniniwala sila, no, na mabubuhay pa yan, hindi naman sila iyak. Tama? Kung sa isip nila, bata lang yan na natutulog. Kayang-kayang gisingin niya ni Lord. I'm very sure, walang iiyak. Tama? But because sa isip nila, that's the end. No, dead end na yon. Ayun na. Full of emotion na. And full of doubt.
and ridicule, no? He cleared the room before raising the child. Hindi niya kaagad binuhay yung anak ni Jairus. Kaya naman niya eh. Kung anuhin, kaya niya naman, no? But you know, it's very important to create an atmosphere. No? So hindi niya kaagad binuhay yon. But Jesus, no, what He did is that He created an atmosphere. Kaya niya pinaalis yung mga umiiyak, pinaalis niya yung mga hindi naniniwala. At ang gusto niya lang, ang nandun sa room na yon ay yung kaya siyang sabayan. Kayang paniwalaan kung ano yung kaya niyang gawin dun sa bata. Kahit naman po siguro itamo po itong manalangin tamo, ita naman tamburi, galing niya kaya yun pag-pray niya po. Diba? Ayaw naman natin ng ganon. Tama po ba? And then, sabi dito, no, sometimes you need to silence the voices of unbelief around you for faith to flourish. Sabi sa Matthew 9:25, but when the crowd was put outside, he went in and took her by the hand, and the girl arose. Matthew 13:58, he did not do many mighty works there because of their unbelief. You know the killer of miracle? Unbelief. Number one killer of miracle. No? Sabi sa Proverbs 18:21, death and life are in the power of the tongue. So kung binibigkas nila, patay na yung bata, paano mabubuhay yung bata? Tama po ba? Don't just invite Jesus. Remove the noise, doubt, and negativity that hinder His work. You know, atmosphere matters. We are in the conclusion, no? Atmosphere matters. God didn't create until there was light. Jesus didn't heal until there was faith. And miracles need the right climate. It needs the right atmosphere. So when Jesus came, He didn't just show up. He cleared the room. Jesus didn't just enter the room. He changed it. He changed the atmosphere. And once the atmosphere shifted, He spoke resurrection. Pag nagkaroon na ng shift sa atmosphere, God can penetrate freely in your life. When you're not with the Holy Spirit, you're like a thermometer. No? A thermometer states the temperature in a certain place. Tama? That's a thermometer. Yun ang trabaho ng thermometer. You just describe the situation. No? Kapag wala ang banal na spirito sa iyo, you are just ang lumalabas sa bibig mo palaging description ng sitwasyon mo. Anong mga yan? Ang hirap, no? Imposible. Lahat siguro ng negatibo, lalo na pag negatibo yung sitwasyon mo. Syempre, de-describe mo lang. That's what you do. No, when you don't have the Holy Spirit with you, you are a thermometer. But when you walk with the Holy Spirit, your words carry His power because they are under His will, no? And you are in agreement with heaven. Ibig sabihin, they are not just positive talk. They are not just positive words, no? You know, there are a lot of people na magdideklara ng magagandang bagay. Yes, that's good, no? But we have to take into consideration the will of God. Kasi kahit gaano mo, araw-araw ideklara mo yung ganito, magagandang bagay, if it's not under the will of the Lord, it will not come to pass. We have to understand that kasi it brings frustration. It brings disappointment to believers, no? Naakala nila, sabi magsalita ako ng positibo. No? Sabi mag-ano ako, parang ganito po 'yan. Gusto ko magpapayat. Magtitimbang ako ngayon. Sasabihin ko, bumaba ka. Diba? Maganda ba yon? Yes! Kasi yun ang desire ko. Kailangan ko talaga mag-lose weight. Diba? Magtitimbang ako ngayon. Bumaba ka. In Jesus' name. Mangyayari ba siya? No.
Sana, di ba? Pero hindi eh. Hindi lang siya basta ganon. No, are we getting the point? Kumbaga, hindi ibig sabihin na idiniklara mo ang mga magagandang bagay na to, it will come to pass. No, it has to be aligned with the will of the Lord. Kailangan align ka pa din, no? Doon sa kalooban ng Diyos sa buhay mo. Kasi many are the plans in a man's heart, but it is the purpose of the Lord that will prevail pa rin. Amen po ba? So, nag-disclaimer lang po ako dito sa conclusion natin. No? So sabi dito, but when you walk with the Holy Spirit, your words carry His power because they are under His will and you are in agreement with heaven. That's very important and not just a positive speech. No? Bawat isa sa atin pwedeng gawin yun eh. Pero it takes, an alignment with heaven. It takes an alignment with the will of God for a miracle to come to be manifested sa buhay ng bawat isa sa atin. And then, sabi dito, you'll be like a thermostat that begins to shift the climate. You know thermostat? Ang aircon. Lahat ng aircon may thermostat. At kapag sinet ko ang temperature to 20 degrees, no? Yun ang gagawin ng thermostat. Susundan niya, no, yung sinet kong temperature. So, you'll be like a thermostat that begins to shift the climate. You will begin to see mountains move. You will begin to see miracles. You have to set the atmosphere in your life. You have to set the atmosphere in your home. Ano ba ang atmosphere ngayon sa buhay mo? You will begin to see a shift in the atmosphere in your life and it becomes a breeding ground for miracles. If you want your life to become a breeding ground for miracles, then you have to make the atmosphere that is perfect for miracle. Are we getting it? The atmosphere in Alaska is not suitable for bananas. Hindi sila makakapag-grow ng bananas because of their climate. Gusto ko lang po ma-picture nyo kung paano siya, no? So in your life, no, if the atmosphere in your life, in your heart, no, hindi pwedeng mabuhay ang miracle, then don't expect miracle. You have to set an atmosphere where miracles can thrive, where miracles can flourish. Amen po ba? So how's the atmosphere in your mind right now? How's the atmosphere in your heart? How's the atmosphere sa bahay? Sa bahay ninyo. Which is very important because lahat kayo dyan nakatira. How's the atmosphere there? You want na yung mga pamilya mo makakilala din sa Panginoon, then set the atmosphere. Shift the atmosphere. Because unless the atmosphere will change, no, at bibigyan ng pagkakataon ng Diyos to penetrate, kapatid, walang mangyayari. You have to make room for Jesus. Clear everything. Make room for the Lord. Amen po ba? Lastly, faith that outlasts the wait doesn't give up when time drags on, when news turns worse, or when others doubt. Delays are not denials. Jesus may seem to take the long road, but when He arrives, He brings life to everyone else calls dead. Wow. Even yung mga patay na pangarap mo, kayang-kayang buhayin ng Panginoon. For other people, it's dead end, patay na, wala ng pag-asa. Kapatid, when Jesus walks in the room, He brings resurrection power. Amen? Sige, tayong lahat ay tumayo. Thank you, Lord.
I hope something awakens, no, sa bawat isa sa atin. It serves as a reminder to really be productive while we are waiting, while we are patiently waiting. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Kapatid, assess your life right now. What's the atmosphere in your life? Are you being a thermometer, or you are being a thermostat? Are you just describing kung ano yung sitwasyon ng buhay mo? Or are you willing to shift the situation in your life right now? The choice is yours. Nag-aantay lang ang Diyos. Si Lord, He's always ready to minister. He's always ready to release the miracle. But for a miracle to happen, it needs the right atmosphere. It needs the right atmosphere in our mind, in our hearts, in our life, in our home, sa buhay natin. Thank you, Lord. Father, in the name of Jesus, we thank you. We worship you. And Lord, at this time, at this very moment, we are firing every contractor in our mind. Every unbelief, every spirit that hinders the atmosphere for miracle, we cast them out right now in the name of Jesus. Oh, Rabakhandrabe Siko Tarabokondrobe Sikataraba. We rebuke every hindrance for our miracle to take place. And we are setting the atmosphere right now, Lord, where we completely believe in you 100%. And even if things go wrong, even if the situation, Lord, maging mahirap man ang sitwasyon, we will choose to stay by your side. Mananatili kami sa presensya mo, Panginoon. Kung papaanong si Jairus ay nanatili din sa iyo nang walang tanong, walang panunumbat, walang pagbabahala. Lord, ganun din kami ngayon na mananatili sa iyong presensya. That despite our situation, despite what's happening in the world and in our life right now, we will dwell in your presence. Salamat po, Panginoon. We thank you. Banal na Espiritu, puspusin mo ang bawat isa sa oras na ito. Fill us with your power, with your joy, with your comfort, with your presence right now. In the name of Jesus, tanggapin ninyo ang kapuspusan ng Banal na Espiritu Santo sa oras na ito. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Let the power of the Holy Ghost work in us right now. In the name of Jesus. Salamat po, Panginoon. Salamat. Lord, awaken. Lord, awaken our faith. Hayaan mo, Panginoon, na patuloy na mag-alab ang pananampalataya ng bawat isa in the name of Jesus. Salamat po, Panginoon. Alam namin na patuloy kang kikilos sa buhay ng bawat isa in the name of Jesus. We trust you. We believe in you because we know who you are. We know who you are, Lord. We put our faith in you because of who you are. In the name of Jesus. Salamat po, Panginoon. You deserve all the glory.
our praises, our love, and our life, our dedication. Salamat po, Panginoon. We bring you back all the glory and honor and praises. In Jesus' name we pray. Amen and amen. We are all blessed po.